Ang theme po natin for this month ay Strength Through Surrender. Sabihin nga po natin yan mga kapatid para magrema po sa atin. Strength Through Surrender. 1, 2, 3. Ano pong ibig sabihin po niyan? Sa Tagalog, parang mas mawiwindang po tayo kasi po parang matalinghaga siya. Ang Tagalog po niyan ay lakas sa pamamagitan ng pagsusuko. Okay? Naintindihan po ninyo? Or mas lalo po kayong naguluhan nung Englishin o nung Tagalogin po natin. Lakas sa pamamagitan ng pagsuko or pagsusuko. Kasi po mga kapatid, this is not a popular idea, kaya po nalilito po tayo. It means finding strength by surrendering to God. So spiritually, ito pong idea po na to, this is not something popular. Hindi po natin talaga parang nagre-rema ng husto po sa atin itong idea po na ito. Pero when you realize, kasi po nasa series po tayo ngayon, magsi-series po tayo sa book ng Pilipos or Philippians. So sa book of Philippians, ano-ano pong verse ang pinanghahawakan niyo po dyan? Anong popular na verse ang lagi po ninyo naririnig? Yan. Philippians 4:13. Ano po sabi sa Philippians 4:13? Sakto po kayo. For God so loved the world. Okay. Ano po? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So, pinaka-popular yan. Salamat po. Natumbok po ninyo mga kapatid. So, speaking of strength, meron lamang po tayong lakas, mga kapatid, when you yield to God's power. Yung pong salita po na yan, mga kapatid, at yung pong idea na yan, sa Christian community, Christian circle, yan, popular na po yan. Kasi po, sa totoo lang, sa world, kabaliktaran. We only gain strength, and the strength comes only through control. Tama po ba? Pag meron po tayong control sa isang bagay, that is strength. Tama? Pag hawak po natin ang isang bagay, nakukontrol po natin, na mamanipulate po natin, na mamanage po natin, that is strength. Sabihin, ang galing naman itong si Pastor Ray. Yan, na mamanage niya yung ganitong klase ng organization. Ang galing naman ni Kuya Abe, na mamanage niya yung kanyang company. So that is strength. Lakas po yan mga kapatid. Ho? So often people think that strength comes through control. Meron po tayong lakas, may kapangyarihan tayo, meron po tayong control. However, the Bible teaches that real strength comes only from yielding to God's will. Hello mga kapatid. Sabihin nga po natin, yielding. Yun po, pagsusuko lamang po mga kapatid. Pag-give up ng sarili po nating lakas, tapos po hinihingi po natin ang lakas ng atin pong Panginoon. So ang topic po natin ngayon, magdodwell po tayo in Philippians chapter 1. Sa Philippians chapter 1, meron pong verses dyan na madalas din po nating madaanan. Actually, napaka-familiar ito po kasing book po na ito na isinulat po ni Paul. Philippians 1:12-14, sabi po sa verse, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. May the Lord add blessing upon the reading of His word. And naipangako ko po muna bago po ako magpatuloy, naipangako ko, nababatiin ko po ang mga kapatid po natin sa May Kawayan, kasama po natin sa service po natin ngayon, yung outreach po natin sa May Kawayan. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord sa buhay po nila? May pagkakataon po na
hindi po nakakapag-preach po doon si LV online. So, ito na po ang kanila pong ginagamit na platform. Meron po tayong opening thought. Mas maganda po na i-unwrap natin o i-unbox po natin ito pong pag-aaral po na ito. Ang opening thought po natin ay ito, life often presents us with unexpected challenges, but surrendering to God's purpose brings meaning and fulfillment beyond our understanding. Ano daw? Sabi, ang buhay ay nagpapakita sa atin, kadalasan nagpapahayag sa atin or nakukonfront po tayo ng mga unexpected challenges. Huwag naman pong problem, ho? Kadalasan kasi ang tinitingnan po natin, mga problema na dumarating, mas, alam po ninyo, mas maluwag sa loob kapag iniisip natin na yung dumadating po na yan, ng mga problema ay mga challenges. So, life often presents us with unexpected challenges. Magugulat ka na lang, meron pong mga bagay na dumarating na hindi po natin siya inaasahan. But surrendering to God's purpose brings meaning and fulfillment beyond our understanding. Pag isinuko po natin, yung mga bagay na nangyayari po na yan sa atin, mas nagkakaroon ng fulfillment, kasiyahan, at joy ang atin pong buhay. Kahit hindi po natin nauunawaan ang mga bagay-bagay. Ang book ng Philippians is one of the letters of Paul. And it was addressed, of course, to the community of believers in Philippi. Sinulatan po sila ni Paul. Ito po ay naitatagpo ni Paul during his second missionary journey. And the Philippian church is the first Christian church in Europe. Kasi po yung Philippi, ang modern day po ng Philippi is Greece. Okay? Kaya po ito yung kauna-unahan pong church sa Europe. So sumulat po si Paul sa kanila after 11 years. Imaginin po ninyo mga kapatid, ibig sabihin si Paul, hindi nawawala po sa kanyang isipan ang iglesia na kanya pong itinatag. Hindi po nakakalimutan. So continuous pa rin po yung pagmomonitor po niya at pag-aalala, pananalangin para po sa mga kapatid. And the letter encourages believers to continue growing in their faith. Alam po ba ninyo, nung sinulat po ni Paul ito, his heart was saturated with joy. Ito po ang isang pinaka-theme ng Pilipos. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, punong-puno po ng kagalakan, pero hindi po ibig sabihin, payapang-payapa ang buhay. So, despite po ng mga nangyayari, may mga suffering, may mga difficulties, yet, ang kanya pong buhay ay puno po ng kagalakan. So, ini-encourage po niya ang mga mananampalataya to press on toward the goal. Huwag po silang mawala sa focus in becoming like Christ, in becoming like Jesus. Ito po yung kanila pong goal. And relying on God's strength rather than their own strength sa mga panahon nga po na nasusubok ang kanila pong pananampalataya. So pag-usapan po natin, ang topic po natin ngayon ay surrendering to God's greater purpose. So at ang simula po ng atin pong pag-aaral sa team po natin ngayon na Strength Through Surrender. Ang topic number 1 po natin ay surrendering to God's greater purpose. Ang number 1 po, paano po ito mangyayari? Ang number 1, surrendering means trusting God's purpose. Philippians 1:12, I want you to know, brothers, that what was happened to me, or that what has happened to me has really served to advance the gospel. Meron pong binabanggit po si Paul. I want you to know, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin, what has happened to me, merong nangyari po sa kanya. Okay? Pero yung nangyari po sa kanya, sabi po, has really served to advance the gospel. Merong cause and effect ang buhay po natin. Pero kung minsan yung cause and effect, pwede po nating sabihin na yung parang something that is not
really good, magbunga po ng isang bagay na maganda. It depends po yan kung paano po natin tinitingnan yung mga perspective at paano po tayo kumikilos. So, si Paul, nung isinulat po niya, itong sulat po na ito, siya po ay nakakulong. Nasa kulungan po siya. Paul was in prison. But his perspective on his situation was very unique and deeply rooted in the faith and trust in God. Yung nakakulong ka, hindi ko alam kung makakapag-isip ka pa ng ganito. But not Paul. Si Paul, iba po ang perspective. Iba yung takbo ng isip. Ngayon po, pag nakakakita po ako ng mga post sa Facebook, sabi nila, galawang disciple. Di po ba? May mga galawan po talaga. Ibig sabihin, meron palang ibang pagkilos pagka mga disciple. Iba ang pagkilos ng mga faithful believers. Iba dapat ang kilos ng mga leaders. May iba-iba pong galaw no? Si Paul, iba din po ang kanya pong galaw. Iba din po siya mag-isip. Kahit po siya nasa kulungan, napakahirap ng kanya pong sitwasyon, but his perspective is unique. It was unique and deeply rooted in his faith and trust in God. Kaya po iba ang isip po niya. Ang nagmamatter po dito kasi yung pananampalataya po sa Diyos. Yung pananampalataya sa layunin ng Diyos. Bakit ako nandito? So ito po yung masasabi po nating closer perspective na dapat pong makita at mapag-isipan po ng bawat isa. Ang view ni Paul sa kanya pong mga nararanasan sa kasalukuyan, it was not really a setback. Hindi po ito, masasabi po nating isang bagay na pagkatalo para po sa kanya or a reason to despair. Hindi po ito pagmumula ng kanya pong lungkot. Nakita po ni Paul na ito po ay opportunity to advance the gospel of God. And he believed that his chains were not a hindrance but a tool that God was using for a greater purpose. Yung nakulong siya, pero yung pagkakulong niya, nag-iisip siya, itong pagkakataon na ito, gagamitin ko to advance the kingdom of God. Of course, mukhang ibang istorya pag nakakalaya po siya. Pagka po siya ay free at hindi nakakulong, mas mukhang nakakatakot po si Paul sa kanya pong napaka-determine na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So, ganun po yung kanya pong passion, ano? Pero, it's another thing, pagka i-confine mo siya sa kulungan, hindi pwedeng mawala pa rin yung passion po na yan. And he rejoices that his imprisonment has become known throughout the palace. Parang, alam niyo yung mga nakakulong, tapos yung mga sundalo, yung mga jailer, nag-uusap-usap. Napaka-popular ni Paul noon. At nag-uusap-usap, nandito si Paul, nakakulong si Paul. Okay? At natutuwa si Paul, alam ni Paul na kumalat na po yan, at ikinatuwa po ito ni Paul na alam noong palace guard na siya po ay nasa kulungan, mas madali po niyang maibabahagi. Kaya po yung suffering niya for Christ, yan po ay magagamit po niya for the sake of sharing the gospel to people. So, yung negative situation, it will turn out to be positive pagka po nakafocus po tayo how God is working through our circumstances. Alam po natin na ang Panginoon gagawa pa rin po sa atin pong sitwasyon. Amen po ba? Meron po ba kayong ganiyang klase ng experience na parang ang tingin po ninyo mukhang pangit, no? Parang pangit na karanasan po ito. Pero dumating po yung pagkakataon at the end of the day, nakita po ninyo na ginamit ito ng Panginoon and it turned out to be good. Dahil po natuto po kayong manalangin at isinabmit sa Panginoon, nagtiwala po kayo na ang Panginoon ang kikilos sa inyo pong buhay. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan si Lord?
All things work together for good to them who love God. Lahat ng bagay, lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig po sa Kanya. Your setback, mga kapatid, yung mga bagay na pwedeng panggalingan ng ating despair, it will turn out to be positive when you yield to God's plan, when you yield to God's purpose. Alam po ninyo mga kapatid, nung na-confine ako sa hospital, alam po ng lahat, ako po ay na-angioplasty. Sabi ng doktor, napakahirap ng akin pong sitwasyon during that time kasi anytime pwedeng mawala ang aking buhay. Kasi nagkukwento siya sa akin, hindi ko alam kung reverse na pagkukwento ng doktor. Sabi, Pastor, meron na pong dalawang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, yung pasyente po namin sa heart center, dalawa, higit na mas maganda ang puso sa inyo, pero patay na po. Okay. Hindi ko po alam kung talagang parang binabatak niya po ako doon sa pinaka-rock bottom na talagang ipagpasalamat ko na ako still alive. Buhay pa rin ako. Sa kabila ng sabi niya, higit na mas maganda ang puso, Pastor, pero patay na. Pero sabi niya, hindi ko alam kung ano ang meron kayo, bakit kayo buhay hanggang ngayon. Sabi ko, si Doc, parang gusto na akong patayin talaga ni Doc. Kaya po, natapos po yung angioplasty, pagpupunta po siya, yan, bantay po si Ate Tess, ipinagpe-pray ko po si Doc. Nagkaroon po ako ng pagkakataon, napasalamatan po siya, tapos ayain po siya na manalangin. At ipinagpasalamat ko, sabi ko, Doc, alam po ninyo, naintindihan po ninyo that your profession is not just a profession for you, but it is a calling. You understand it as a calling for you ng ating Panginoon. So, tutuwa siya, tatango-tango po siya. Sa panahon po ng mga check-up ko, bumabalik po ako sa kanya doon. Nung una po ay after 2 weeks and then after 3 months, pagpupunta po ako sa kanya, inaaya ko po siyang manalangin. Kuminsan, ang tagal-tagal ko sa room niya, pero isinisingit ko pa rin po na maipag-pray po siya. Pag sinabi ko, Doc, ipagpe-pray ko po kayo. Tatayo po siya, kakabigin po niya yung pinto, isasara po niya. Talaga pong napaka-receptive po ng doktor. So imaginein po ninyo, nahandun po ako sa ganong sitwasyon, pero salamat po kay Lord. Ito po yung isang example na pwede po natin gawin. Ano man po ang sitwasyon po natin sa buhay, it can be a tool para magamit ka ni Lord to advance the gospel of God. Pwede po tayong magamit ng Panginoon to be a blessing to others. Na maipahayag po natin ang kanyang salita at ang mga tao ay patuloy po siyang makilala. So sabi nga po natin, si Paul, ang imprisonment po niya is not a setback, but as divine appointment to spread the gospel. So, surrendering to God involves trusting that He is at work. And still, when we do not understand His ways, nagtitiwala po tayo sa Kanya. So, sana po maging encouragement po ito sa atin mga kapatid, na anuman po nangyayari po sa atin pong buhay, ang greater purpose ng Panginoon hahanapin po natin. Amen po ba? Hinahanap po talaga yan mga kapatid. Nagpe-pray po tayo. Just pray to God and ask for wisdom at i-allow po natin na ipakita ng Panginoon what is His greatest purpose, bakit nangyari sa atin ang mga bagay. Noong po umattend po kami ng Fusion one time, na ikwento po ni Pastor Rafi, na car na po ang kanya pong Montero. Alam po ninyo, for 1 year, hindi po namin alam. Hindi po niya pinagkakalat. Wala po siyang pinagsasabihan. Binigyan din po niya si Mami Weng ng parang word na wag ipagsasabi kahit kanino. Tayo na lang muna. So kahit sa Facebook, hindi po namin nalaman.
Pero alam po ninyo, tinatanong niya, bakit nangyari ito sa atin? So hinahanap ano ang paano ito makukonek sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, ganito po dapat tayo tumingin ng mga pangyayari sa atin pong buhay. Hinahanap po natin the greater purpose of God, why it happened to us. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Ang pangalawa, surrendering opens doors for God's work. Surrendering opens doors for God's work. Ang pagsusuko ng ating sarili, ng ating kalooban at anumang mga pangyayari sa buhay po natin, ito po ay nagbubukas ng pintuan para po sa gawain ng Panginoon. Philippians 1:13, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Imaginin po ninyo mga kapatid, hindi niya tinuturing na ang kanya pong pagkakulong, nakulong po siya dahil po siya ay may kasalanan. Ano man ang nangyayari po sa kanya, ikinukonek po niya ito kay Christ, na handito ako sa kulungan because of the Lord Jesus Christ. So Paul's imprisonment brought him to contact with the palace guard. Ito po ay naging dahilan para ma-share po niya ang salita ng Panginoon and heard throughout the prison. Narinig po ito ng lahat. So when we surrender to God's purpose, He can use our circumstances to reach people. Lalo po nating maabot ang mga tao. Meron po ako nabasang isang kwento. Meron po isang professional athlete na accidentally siya po ay nagkaroon po ng injury. Hindi ko po alam kung practice. Sa practice pa lang nagkaroon po siya ng injury. And this is a career-ending injury. Yung kanya pong injury, mukhang hindi na po siya makakabalik pa sa pagiging isang atleta. So initially, alam po ninyo, nakaramdam po siya ng kakaibang pakiramdam. Mukhang devastated po siya. Walang-wala na po ang kanya pong kalooban. Sobrang lungkot. Ang feeling po niya na wala po sa kanya ang lahat. Ang iniisip po niya na purpose po niya sa buhay. Alam po ninyo, kuminsan ang iniisip po kasi natin, iisa lang ang purpose ng buhay natin dahil doon po tayo parang nag-excel. Sa totoo lang, may pagkakataon at maraming pagkakataon, nagkakamali pa po tayo ng pagtingin doon po sa purpose ng buhay po natin. Iniisip po natin, halimbawa, nag-excel ako sa business, baka iniisip po natin, this is my life's purpose. Kasi dito ako nag-excel, ito na lang ang pagbubutihin ko. So nag-excel ako sa ganitong bagay, this is my life's purpose. So itong athlete po na ito, iniisip po niya that the very purpose of his life is to be an athlete, maging matagumpay, maging champion, and that's all for his life. Wala na pong iba. Pero nagkamali po siya in deep despair, sa sobrang kalungkutan, isinurrender po niya ang lahat sa Panginoon. Tinanggap po niya ang Panginoon at tinanggap na rin po niya ang sitwasyon. Isinurrender po niya ito sa Panginoon at nagsimula po siyang mag-pray for God's greater purpose for his life. After a while, mga kapatid, ang God ay nagbukas ng maraming pintuan. Nagsimulang magbukas ng maraming pintuan po sa kanya. Ito pong athlete po na ito, one time na-invite po to speak at a local youth group. Isang local na church ang nagkaroon po ng isa pong retreat ng young people, young group of people, at in-invite po siya para ma-share ang kanya pong story of faith at naging blessing po ito sa mga kabataan. Na-share po niya yung kanyang perseverance, na-share po niya yung pagtitiwala po niya sa Panginoon through difficult times, through difficult circumstances. Alam po ninyo mga kapatid, may mga kasunod na opportunities po yan. Siya po ay na-invite sa mga schools, na-invite po siya sa mga churches, and then eventually, na-invite po siya sa mga conferences.
At maraming mga tao, marami pong audience, marami pong higit na mga mai-impluwensyang mga tao na mga matatagumpay ang nakarinig ng mensahe tungkol sa atin pong Panginoon. Countless people come to God dahil po sa kanya pong testimony. Dahil po, ito pong isang taong ito na ang tingin po niya, isang atleta na natapos na po ang kanya pong karir, meron pong binuksan ng Panginoon at ito po ang ginamit ng Lord para makita po niya ang kanyang greater purpose sa kanya pong buhay. Si Paul, ganun din po mga kapatid. Mas nakita po niya, after po niyang maranasan ng mga bagay na to, mas nakita po niya ang mas higit na opportunity para magamit po siya ng atin pong Panginoon. And number 3, surrendering inspires and encourages others. Surrendering inspires and encourages others. Yung pong pagsusuko ng ating mga sarili, iyan po ay nagbibigay po ng lakas ng loob, okay? Nagbibigay po ng hamon sa iba para sila man po ay kumilos para sa Panginoon. Philippians 1:14, and most of the brothers, having become confident in the Lord, by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear. Nag-usap-usap po yung ibang mga mananampalataya. Alam po ninyo, meron pong sa time ni Paul, siyempre, alam natin, maraming pag-uusig ang ginagawa. Hindi ka makakapag-preach ng ganun-ganun lang. Unlike ngayon po, no? Free country tayo, pwede po nating ipahayag ang salita po ng Panginoon kahit saan, kahit anong oras. But not sa time po nila. Pero yung ginawa po ni Paul, yung kanyang boldness, ito po ay naka-encourage po sa iba, nakahawa. Okay? Yung pong merong fear, yung pong may hesitation, yung pong meron pong doubts para mag-minister, para ipahayag ang salita ng Panginoon, bigla po silang naging matapang. Hello mga kapatid. Nakakahawa po mga kapatid ang buhay na may dedication. Nakakahawa po ang buhay na isinusuko sa Panginoon. Amen po ba? Nakakahawa po yan. At yan po ang ginawa po ni Paul. Naging example po siya sa faith. Naging example po siya sa boldness. Naging example po siya sa courage. Doon po sa kanya pong tapang to speak the word of God more courageously and fearlessly. Sobrang tapang, wala po siyang pagkatakot. So, meron po mga practical steps to surrender to God's greater purpose. Tingnan po natin, practical steps to surrender to God's greater purpose. Ang una po, recognize God's sovereignty. Pwede po ba nating sabihin yan? Ano pang ibig sabihin po niyan? Dapat pong malaman po natin na ang Panginoon ay in control sa lahat po ng mga bagay. When we say sovereign, in control. Walang bagay na pwedeng ilimit po siya. Lahat po ay kaya po niyang gawin. Lahat po ay alam po niya. So acknowledge that God is in control of all circumstances and that His plans are for our ultimate good. Sabihin nga po natin, ultimate good. Pag may nangyayari po sa atin, lalo po kung ang atin pong ginagawa ay para sa Lord, anuman po ang mangyari sa atin, ano po ang experiences po natin, dapat po nating tandaan, it will be for good. It will be for good. Ang bunga nito talaga ay sa ikabubuti ko. Ang Panginoon, of course, kung atin pong gagawing very practical, tatay po natin sa langit, alangan namang gumagawa ka ng maganda para sa Kanya,
bibigyan ka ng isang pangyayari sa buhay mo na masama. It will be for our good. So recognize God's sovereignty. And then, ang decision po natin yan is to surrender to God's greater purpose. Why not surrender to God's greater purpose? Parang yun lang po ang logic niyan. Bakit hindi ko isusuko ang aking sarili for God's greater purpose? Pero kung siya naman po ay sovereign God, siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. And then, submit to His will daily. Number 2, submit to His will daily. Dapat po, sinasubmit po natin, okay? Nagpapailalim po tayo, meron po tayong conscious effort to surrender our plans and desires and will to God's purpose each day, araw-araw. Kaya po pala tayo ay tinatawagan to die daily. Sabi ni Paul, you must die daily. Kasi po, sa totoo lang, iyan po ang kalaban ng tao. Bakit po may mga rejection? Bakit po ayaw nating sumunod kay Lord? Bakit po may disobedience to God? Kasi we do not die daily. Tama po ba? Bakit hindi po tayo nagpapasubmit sa kalooban ng Panginoon? Kasi hindi tayo namamatay sa sarili po natin daily. So if you want to submit to the will of God daily, you must die daily also. Kailan namamatay din po tayo sa atin pong sarili so that Christ may increase. Lalo po siya ang nag-i-increase at tayo po ay nagdi-decrease sa atin pong mga sarili. And number 3, seek God in prayer and His Word. Na atin naman pong ginagawa po yan mga kapatid. In other words, when you seek God in prayer and in His Word, nakukultivate po natin yung deeper relationship to God. Lalo pong lumalalim ang atin pong relasyon sa Panginoon at nag-guide po ang ating direction at nag-guard ang atin pong heart. Nababantayan ang ating mga puso. Ano pa? Ano na po yan? Number 3, number 4, be open to His leading. Dapat bukas lang po tayo sa direction, sa leading ng ating Panginoon. Be willing to follow God's direction even when it is outside of our comfort zone. Hello mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, alam po ninyo, napakarami sa Bible na sinasabi ng Panginoon, come, come. Gusto ng Panginoon, lumalapit po tayo sa Kanya. When God says come, you should come. Without hesitation. Maaari hindi po natin alam bakit po niya pinapagawa. When God says go, we must go. Kahit hindi po natin alam yung pinapupuntahan po sa atin. And that is allowing God to guide us, okay? Hinahayaan po natin ang Panginoon na kumilos at hinahayaan po natin, open po tayo sa leading ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, kanina binanggit po ninyo what is the most popular para po sa inyo sa Philippians, Book of Philippians, pinaka-popular verse. Ano binanggit nyo po kanina? Philippians 4:13. But in chapter 1, what is the most popular verse for you in chapter 1? Ano po ang pinaka-popular po sa atin? 21. Okay? Ano po ang sabi po sa 21? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Parang kabisado nyo ang book ng Philippians. Ano ho? Ito po ang pinaka-quotable verse in chapter 1, Philippians 1:21. For me, to live is Christ, and to die is gain. Alam po ninyo mga kapatid, bakit ko po binanggit po ito? Aside from verses 12 to 14 na atin pong in-expound, kasi po mga kapatid, ito po yung dapat maging motivation po natin. Dapat ma-emphasize po sa atin yung Christ-centered living or Christ-centered life.
Nung binabanggit po ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, wala na po siyang ibang ibinubuhay pa. Sa buhay po now and sa buhay po na darating, okay, nahaharapin po natin, si Christ lang po talaga ang gusto po niyang ma-honor. So ang pinakasentro ng buhay po niya, pinakasentro ng buhay niya, wala na pong iba kundi ang Panginoong Jesus. So kung titingnan po natin, surrendering to God's greater purpose, it will only happen, mga kapatid, it will only happen when you yield to God's greater plan. Mangyayari lamang po yan, mga kapatid, when Christ is at the center of your life. Magiging makatotohanan lang po ang submission, yung surrender po na yan. Pag na-emphasize po sa atin yung Philippians 1:21, Christ-centered living. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na lalapit po sa atin pong Panginoon. Si Paul, napaka-radical po niya, no? Yung sinasabi po nating, kinote po niya, Philippians 1:21, Christ-centered perspective on life and death, kahit anong mangyari po sa kanya. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. He views his entire existence as centered around Jesus Christ. Kaya ako nag-i-exist sa mundong ito only for God, only for Jesus. Nakapokus po sa kalooban ng atin pong Panginoon. Habang po tayo ay nabubuhay, dapat po focus lamang po tayo dito. And God will accomplish to us His greater purpose. And this is an opportunity for us to serve God more and more. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan po nito. Thank you, Lord, for giving us heart to receive it. Salamat po, Panginoon, sa impartation of the truth, Panginoon, na narinig po namin ngayon pong umaga. We continue to yield to your will, O God. Gaya po ng aming pinaka-team sa buwan pong ito, strength through surrender. Meron kaming lakas sa pamamagitan ng pagsusuko ng aming buhay po sa inyo. And the more na isinusuko po namin, lalo po naming na-experience, napalakas po kami ng palakas sa amin pong faith in you. Thank you, God. Salamat po. Kung meron po mga experiences ang amin pong mga kapatid, Lord, loobin po ninyo na mabuksan ang kanila pong mga isip. Makita po nila, Panginoon. Mag-isip po sila, makapagnilay-nilay, ma-meditate po nila ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanila para po ang kanilang karanasan, ma-connect po ito in the advancement of your kingdom. Salamat po. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.